Tatlong kilalang drug lord ang sabay-sabay na binawian ng buhay sa isang madugong gabi. Ito ang huling hantungan ng tatlong ihari-inang sindikato sa loob ng isang lihim na maximum security facility sa isang liblib na isla sa Pilipinas. Nakahanda na ang gobyerno at nakakalat na ang Special Action Force. Ang tatlong ito ay walang iba kundi sina Casandro, ang utak ng sindikato sa Asia, si Henry Tan, ang arkitekto ng smuggling routes, at si Totoy Gas, ang hari ng pamamahagi sa kalsada. Ang kanilang dugo ay humalo na sa lupa ng islang ito, ang lugar kung saan kapag pumasok ka, wala ka ng labasan. West Philippine Sea. -3:01 ng madaling araw. Ang langit ay balot ng dilim at makakapal na ulap, ni isang bituin ay walang masilip. Ang dagat ay naggangalit, tila handang lulunin ang sinumang mga has tumawid. Gabi noon ng Agosto, panahon ng habagat, kaya't ang hampas ng alon sa barko ay parang mga maso at ang hangin ay humihiwa sa balat. Ngunit sa likod ng bagyong ito, gumagana ang isa sa pinakalihim na operasyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ang Kioplan Dilim, isang joint operation ng Philippine Drug Enforcement Agency, PHA, at Philippine Navy. Kasama rito ang Naval Special Operations Group, NAVSOG, mga combat drone units, at mga intelligence operatives na hindi kailanman lumalabas sa balita. 11 buwan na ang nakalipas simula nang manmanan nila ang target. Ang command center ay tahimik na nagpapalitan ng mga encrypted codes. Ang target nila, ang Fuyuan 07, isang misteryosong cargo ship. Gumagamit ito ng 2 watawat at madalas mawala sa radar sa nakalipas na 2 taon. Tuwing papasok ito sa exclusive economic zone ng Pilipinas sa bandang timog, nawawala ang signal nito at bigla na lang lilitaw sa mga pribadong daungan sa Luzon. Ayon sa satellite intel, ang Fuyuan 07 ay maidalang kargamento na wawasak sa record ng drug bust sa Pilipinas. Nakatago sa mga bariles na may lead lining at fake sensors, sa kanito ang mahigit 100 tonelada ng high-grade shabu at heroin. Dahan-dahang lumapit ang BH Jose Rizal ng Philippine Navy. Naka-silent mode. Sa loob ng control room, nagbigay ng utos si Commander Reyes sa mahina ngunit mariing boses. Nasa sonar range na ang target. Lapit tayo sa 400 meters. Ihanda ang assault drones. Prepare for boarding. Sa pagkidlat ng langit, naaninag ang siluwian ng dambuhalang barko na bumabaybay sa maalon na dagat. Sa malayo, mukha itong normal. Pero patay ang mga ilaw, walang radar signature, at patay ang radyo. Pumasok ang huling intel report, may 24 na armadong bantay sa barko, at 4 sa kanila ay mga dayuhang mersenaryo. Nang makalapit ang barko ng gobyerno, agad na kumilos ang mga speedboat ng Special Forces at ang helicopter. Isang thermal drone ang nagpadala ng live feed sa command center. Nakita ang mga armored containers at mga lalaking may long firearms sa deck. Biglang, bang! Unang nagpaputok ang cargo ship. Napilitang umiwas ang mga speedboat at nagsimula ang matinding palitan ng putok sa gitna ng bagyo. Nang makontrol ng mga otoridad ang barko, ginamitan nila ng acetylene ang mga bakal na pinto ng cargo hold. Nang mabuksan ito, tumambad ang daan-daang kahon na may tatak na industrial solvent. Binuksan nila ang isa. Sa loob ng mga vacuum-sealed na plastic na may tatak na banyaga, tumambad ang mapuputing kristal. Nang isa lang sa chemical analyzer, 78.4% pure methamphetamine hydrochloride o shabu. Ang kabuuan ay lagpas 100 tonelada na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso sa street value. Mula sa mga nakuhan dokumento at satellite phone sa barko, natukoy ang 3 ulo ng operasyon. Isa. Casandro, alias, ang multo ng dagat, siya ang naglatag ng smuggling route. Sa nakalipas na 2 taon, kumita siya ng bilyon-bilyon. Dati siyang mataas na opisyal sa Philippine Navy. Kilala si Casandro bilang eksperto sa naval strategy. Ngunit nagbago ang lahat nang mamatay ang kanyang kapatid sa isang palpak na operasyon sa Spratlys. Dahil sa galit sa gobyerno na nagpabaya sa kanila, tumawid siya sa kabila. Gamit ang kanyang koneksyon, gumawa siya ng mga ghost routes, mga daanan sa dagat na hindi sakop ng radar, at nagpapanggap na humanitarian vessels ang kanyang mga barko. 2. Henry Tan, alias, ang inhinyero, ang may-ari ng 100 toneladang shabu.
Makinis kumilos, kayang magtago kahit saan. Isa siyang legitimate businessman sa paningin ng marami, may-ari ng logistics company. Pero sa likod nito, siya ang mastermind sa paggamit ng nanotechnology sa packaging para hindi maamoy ng mga aso ang droga. Naglalabas siya ng pera gamit ang mga shell company sa Makati, Hong Kong at Dubai. Nakatira siya sa isang exclusive village sa Alabang, may sariling bunker at protektado ng private army. 3. Totoy Gas, alias Kuya o Boss Gas, ang hari ng kalsada at finance manager ng grupo. Tinatawag siyang Tigas dahil mabilis sumiklab ang galit at mabilis ding maglaho parang hangin. Nagsimula bilang barker ng jeep sa Tondo, pero dahil sa talino, naging drug lord. Siya ang nagpapatakbo ng distribution network gamit ang mga rider at thief para hindi halata. Binabayaran niya ang mga pulis at barangay tanod. Kapag may nagsumbong, ipapapatay niya pati pamilya. Madalas siyang makita sa mga high-end club sa Keys, kasama ang mga politiko. Ang akala nila ay hindi sila mahahawakan. Pero sa pagkakahuli sa Fuyuan 07 at sa pag-trace ng satellite phone ni Totoy Gas, bumagsak ang kanilang kaharian. 2 araw matapos ang huli, nagpatawag ng emergency tribunal sa Malacanang. Kasama ang Pangulo, ang Chief of Staff, at YIA Director. Nakakagimbal ang digital forensics. Ang mga container ay galing sa isang military port ng ibang bansa, may diplomatic seal, kaya hindi tinitignan ng customs. Lumabas din na may kasabwat na mga general at opisyal ng customs sa Pilipinas na tumatanggap ng milyon-milyong dolyar kada shipment. Sa galit ng Pangulo, nag-utos siya ng malawakang internal purge. May 32 na opisyal ang agad na sinibak o nawala na lang bigla. Sa gitna ng kaguluhan, isang matigas na desisyon ang binaba. Sina Casandro, Henry Tan, at Totoy Gas ay hindi nadadaan sa mabagal na proseso ng korte. Sa ilalim ng isang executive order para sa national security, sila ay hinatulan ng kamatayan sa isang lihim na pasilidad. Walang press release, walang media coverage. Dinala sila sa Isla ng Apoy, isang isla na wala sa mapa ng Pilipinas. Dito, ang batas ay bala. Noong Hulyo 22, sa isang closed-door hearing sa isla, hinarap sila ng 5 hukom na militar. Nakapiring at nakagapos. Wika ng piskal, ang 3 ito ay traidor sa bayan. Dahil sa kanila, libu-libong Pilipino ang namatay at nasira ang buhay. Sa likod ng rehas, nakangisi lang si Casandro. Si Henry Tan ay kalmado na parang naghihintay lang ng flight. Si Totoy Gas naman ay dinuraan pa ang kikis camera. Alas negatibo 4:44 ng hapon, binaba ang hatol, Death Ear Firing Squad. Agad-agad. Inilipat sila sa Sector Das, isang underground dungeon sa isla. Walang ilaw, walang bintana. Ang pagkain ay inaabot lang sa maliit na butas. Walang abogado. Walang dalaw. Tuwing gabi, naririnig ng mga gwardiya ang sigaw mula sa selda, mga boses ng multo ng nakaraan. Nang papalapit na ang araw ng pagbitay, naging kuta ang isla. May 150 na sundalo ang nakabantay. May drones na umiikot. Putol ang cellphone signal sa buong paligid. Ang mensahe ng gobyerno, walang makakaligtas sa kanila. 3 araw bago ang bitay, nagsalita si Casandro. Pakawalan niyo ako, ibibigay ko ang pangalan ng 4 na senador na kasabwat namin. Si Totoy Gas naman ay nagmakaawang makita ang anak niyang may sakit sa Si Henry Tan, tahimik lang pero nagsulat sa pader gamit ang sariling dugo. Lahat ng hiling ay tinanggihan. Agosto 5, hating gabi. Bumabayo ang bagyo sa Isla ng Apoy. Kidlat at kulog ang nagsisilbing musika. Pinatay ang lahat ng radyo. Sa isang maputik na firing range sa gitna ng gubat, nakahilera ang 3 poste. May 3 firing squad teams. Tig-8 shooters. Isa sa mga baril ay blank ammo para hindi malaman ng titira kung sino ang nakapatay, para sa kanilang konsensya. Inilabas ang 3. Nakapiring. Si Casandro, taas noo. Si Henry Tan, tulala. Si Totoy Gas, umiiyak at nagmamakaawa, kuya, wag po. May anak pa ako. Binasa ang huling utos. Handa. Tutok. Putok. Bang.
Sabay-sabay na umalingaw ang mga putok. Bumagsak ang mga katawan na parang manika. Ang dugo nila ay humalo sa ulan at putik ng isla. Amoy pulbura at lansa. Agad silang inilagay sa metal casket, kinadena, at nilibing sa lugar na tinatawag na ilambak ng mga bungo. Walang pangalan sa lapida. Akala ng lahat tapos na. 3 oras matapos ang bitay, nasabog ang guard tower sa hilaga ng isla. Nawala ng kuryente at sitiis ng 11 minuto. At ang mas malala, 36 na oras ang makalipas, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa Manila North Harbor. Nasunog ang container yard. 7 ang patay, 2 rito ay ang mga customs officer na tumestigo laban sa Fuyuan 07. Sa pader na natira, may nakasulat na spray paint, dugo sa dugo. Kasunod nito, bilyon-bilyong piso ang biglang nalipat sa mga account sa Cebu, Davao, at Cagayan de Oro. Ang galamay ng sindikato ay gumagalaw pa rin. Sina Casandro, Henry Tan, at Totoy Gas ay namatay na parang mga kriminal, pero sa dark web, tinuturing silang mga martir ng sindikato. Mula noon, hindi na tumigil ang ulan sa isla ng apoy. Sabi ng mga guard, may naririnig pa rin silang umiiyak at nagmamakaawa sa sektor D. Tinawag nila ang isla na Isla ng Tatlong Ulo. Namatay ang 3 hari pero nabuksan ang pinto ng impyerno. At sa ilalim ng maalon na dagat ng Pilipinas, naghihintay ang mas malaking unos. Ang kwentong ito ay nakakakilabot, mabigat at tila sumasalamin sa madilim na realidad ng lipunan. Hindi ito simpleng kwento ng T-Police laban sa masama. Ipinapakita nito ang masalimuot na mundo ng sindikato, kung saan ang kalaban ay hindi lang mga kriminal, kundi pati na rin ang mga tiwaling opisyal na dapat sana ay nagpoprotekta sa bayan. Damang-dama ko ang tapang at sakripisyo ni Teniente Dante. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala sa atin na sa kabila ng bulok na sistema, mayroon pa ring mga bayani na handang ibuwis ang buhay para sa tama. Ngunit, ang kwento rin ay nag-iiwan ng takot at pangamba, lalo na sa bahagi ng kiisla ng apoy. Ipinakita nito na kahit patayin mo ang mga hari, drug lords, ang kasamaan ay parang hydra, kapag pinutol mo ang isang ulo, may tutubong bago at mas mabagsik na kapalit. Ang pagtatapos ng kwento ay hindi masaya, ito ay nakakapag-isip. Ang pagsabog sa pantalan at ang paggalaw ng pera matapos ang bitay ay isang nakakatakot na paalala na ang giyera ay hindi natatapos sa huling putok ng baril. Ang tunay na kalaban ay ang sistema, hindi lang ang tao. Kahit napatay na sina Casandro, Henry Tan, at Totoy Gas, nagpatuloy pa rin ang operasyon ng sindikato. Ipinaparating nito na ang pagpatay sa mga lider ay pansamantalang solusyon lamang. Hanggat may mga tiwaling opisyal, corrupt officials, ninja cops, at protektor sa gobyerno, hindi mawawala ang droga. Ang katiwalian ang ugat na nagbubuhay sa puno ng ang karahasan ay nagbubunga ng higit pang karahasan. Ang pamagat na dugo sa dugo ay napakalakas na mensahe. Ipinapakita nito ang siklo ng paghihiganti. Kapag ang gobyerno ay gumamit ng dahas, tulad ng firing squad sa isla, ang mga kriminal ay gumaganti ng mas matinding dahas, pagsabog sa pantalan. Walang nananalo sa ganitong uri ng giyera, ang naiipit ay ang taong bayan. Ang halaga ng silent sacrifice, tahimik na sakripisyo. Ang kwento ni Teniente Dante at ng mga operatiba sa Oplan Dilimpi ay nagtuturo sa atin na ang tunay na kabayanihan ay hindi laging nakikita sa balita o social media. Maraming nagbubuwis ng buhay sa dilim para sa kaligtasan ng nakararami. Ito ay panawagan na pahalagahan natin ang mga tapat na lingkod bayan. Ang kasamaan ay hindi natutulog. Ang huling linya ng kwento, namatay ang 3 hari, pero nabuksan ang pinto ng impyerno, ay nagsisilbing babala. Ang pagiging kampante ang pinakamalaking kalaban. Kailangan laging maging mapagmatsyag dahil ang anino ng krimen ay laging nag-aabang ng pagkakataon para bumalik.